Paano ninyo makikilala ang ugali ng isang tao? Paano natin masasabi kung siya ay mabait? Paano natin masasabi kung siya ay masipag? Paano natin masasabi kung siya ay maunawain o marunong o mapagpatawad na isang tao? Ang aking obserbasyon sa isang mayamang bansa, dahil talagang nakita ko ito at narinig ko ang mga sabit-sabi na wala ba kayong pangarap sa inyong buhay? Kayo ba ay mananatili na lamang die hard forever sa Pilipinas at wala ba kayong ambisyon na kayo ay mangibang bayan para magkaroon kayo ng magandang buhay? Ayan ang mga narinig ko sa mga nasa mayayamang bansa. At kung hindi natin alam ang kanilang buhay, ay masasabi natin ang ganda nga siguro ng buhay ng mga taong nasa mayamang bansa. Dahil pagdating nila rito, makikita nyo ang kanilang pera ay dollar at panay dollar. At laging kain sa labas, pasyal, punta ng mga magagandang mga karagatan sa atin. At isipin natin na, oo nga, mukhang maganda nga ang buhay. Kaya kung doon lamang sa mga bagay na yon na nakikita natin ng mga nagbabakasyon sa ating bansa, ay sabihin nga natin, para nakakainggit, para nakakainganyo na pumunta sa mayamang bansa at doon na lang tumira, at doon na lang manirahan, at doon na lang magtrabaho, at siguro doon na lang ako magpayaman. Ang naging sukatan natin ay yung kanilang buhay sa Pilipinas, marahil ay 3 linggo lamang o 1 buwan, at yung kanilang paggastos sa ating bansa, kuminsan hindi sila nagtatanong kung magkano. Pagka ganito mga tao, hindi tayo, ano ugali natin pag meron? Pwede po bang tumawad? Diba, lagi tayong tumatawad. Yun nga lang, hindi tayo makatawad pag nasa mall. Pero pagka sa iba, talagang tayo ay nakikipaghagil ng presyo. Ngunit, kapag ikaw ay napunta naman sa kanilang bansa, iba rin naman ang makikita mong kanilang pamumuhay. Iba rin ang obserbasyon na makikita mo sa kanila. Ako'y nakita ko ang mga buhay ng aking kapatid. Maganda ang bahay. 2 kotse. At ang kinakain ay hindi yung katulad ng ating kinakain, pero 5:00 pa lang ng umaga, sila'y kumikilos na. At wala pang 7:00, patunayan, parang 6:30. Maririnig ko na yung bukas nung, alam niyo, yung mga pintuan sa garahe nila, yung mga automatic, maririnig ko na yun. 6:30. At titignan mo, ay pumapasok na ang mga taong ito. At pagdating nila sa bahay ng 6:30 uli, ay makikita mo ay wala nang usap-usap, konting kain, bagsak, tulog. Ito ang buhay ng sinasabi kong masarap ata mamuhay sa kabayan nila. At dahil nakita ko sila rito sa Pilipinas, na parang hindi naubusan ng peso, dahil nga pag nagko-convert sila, mura. Pero pagdating sa kanilang sariling bayan, alipin sila ng trabaho. Kaya nga talagang sa kanila ay pag-araw ng Sabado, yan ay ang araw nila na mamamasyal, mag-grocery, at mag-enjoy. 5 araw silang kakayon. At pagkatapos 1 araw at wala pang hindi naman 24 hours ito. At pagkatapos, pagdating ng Linggo, bagsak na naman uli sila dahil pagod sila ng Sabado, namamasyal, at kaya ang kanilang worship service ay online. Dahil tanghali na magising, at hindi ka na magbibihis. Laging may magandang lugar ang online, pero meron ding pangit na mensahe na nagtatanim sa'yo na online na lang. Di ba? Online na lang ako. Nakita nyo ang mga balancing ito. Pero kung oobserbahan ko sila sa kanilang sariling bayan,
lagi kong sabi doon sa isang kapatid ko, ba't ninyo pagawa yung inyong automatic door sa inyong sa garahe? Kasi naririnig ko sa aking kwarto, kaya yun ang alarm clock ko. Pag nagising ako, 6:30, pumapasok na. Ano ang obserbasyon ko sa kanila? Masipag. Di ba kasi, Lunes hanggang Biyernes, ganun ang kanilang gawain. At alas 5, nagkakape na yun. Araw-araw. Lunes hanggang Biyernes. Masipag. Sa Pilipinas, ang obserbasyon ko, mayaman. Kasi ang nagiging sukatan ko sa pagkakilala sa kanila ay batay sa obserbasyon. Ang sermon ko ay patungkol sa ating Diyos. At ang pamagat nga ng aking sermon ay ipinapakita ng Diyos kung sino siya sa kasaysayan ng sangkatauhan. God shows His character in history. At kapag sinabi natin kasaysayan ng sangkatauhan, ang sinasabi ko ay nung simula ng Genesis chapter 1, ng paglikha ng Diyos ng langit at lupa at ng mga hayop at ng mga pananim ng mga isda at ng tao, ang creatures. At hanggang sa ating panahon ngayon at hanggang sa mga darating pang panahon, paano natin makikilala ang Diyos? Kung obserbasyon ay maaring masabi nating ang Diyos ay talagang consistent. Dahil talagang araw-araw ay sumisikat ang araw at mayroong takdang oras. Lumulubog ang araw. Araw-araw ay ganito natin makikita. Ano masasabi natin? Consistent ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero papaano kapag tayo ay nakakita ng mga taong katulad ng ilang milyon ang namatay ng COVID-19? At sinasabi natin na hawak ng Diyos ang lahat, walang aksidenteng nangyayari, ito ang providensya ng Diyos, at bakit maraming mga nangamatay? Ano sasabihin natin? Parang malupit ang Diyos. Lalo na kapag kayo nakakita ng mga bata na namamatay dahil sa karamdaman, ang obserbasyon nyo ay malupit ang Diyos. Sa theology, o sa pagtuturo o pag-aaral ng Biblia, dalawa ang makikita natin na paraan para makilala natin ang Diyos. Sa theological school, meron tinatawag na general revelation. At ano itong general revelation? Ito yung pagpapahayag ng Diyos sa lahat ng tao kung sino siya. At ito ay makikita natin sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Halimbawa, sinabi ko kanina, maaaring masabi natin ang Diyos ay consistent, hindi pa bago-bago, hindi katulad nating yung oo natin, mamaya hindi. Di ba? O kaya sabihin natin, nangangako ako pero napako. Tao ay ganito. Pero nakikita natin, dito lamang sa kalikasan, meron tayo makikitang consistency sa pagka-Diyos. Pangalawa, kapag kayo napunta sa mga magagandang lugar at magagandang tanawin, mapapawaw kayo, di ba? Wow, ang ganda nito ah. At alam natin na may lumikha niyan. Pagpalagay na natin, hindi ka nagbabasa ng Biblia at sasabihin mong, hindi ito pwedeng maging aksidente. Dahil kung ang sinasabi natin, ang lahat na nangyayari ay aksidente, meron palang aksidente na consistent. At hindi ganito ang aksidente na araw-araw ay sisikat ang araw at lulubog ang araw. At mayroong ganitong magandang lugar, at yan ay hindi aksidente. May kumatha niyan. May gumawa niyan kung bakit yan ay maganda. Nakita ba ninyo pati ang ating karagatan? Meron tayong tinatawag na high tide at meron tayong low tide. Kaya kuminsan, kung tayo ay magkakaroon lamang ng panahon na pagbulay-bulayin natin ang bagay na ito, ay sabihin natin, may kumatha niyan, may gumawa niyan. At mayroon talagang kaayusan ang gumawa niyan.
Sabi nga sa banal na kasulatan, pag masdan mo ang langgam, matututo ka, hindi ka magiging tamad. Napansin niyo ba maglakad ng langgam? Hindi ubrang Pinoy na langgam eh. Alam niyo bakit? Ang langgam pa naglakad, isang linya. Napansin ba ninyo? Ang Pinoy, kunyari, nasa likod, pagdating ng jeep, book, abante, pag manimiko. Yan ang Pinoy. Kaya nga, sabi ko nga sa sarili ko, pag ako'y nakakita ng langgam, kung maintindihan niyo lang ako, pwede bang pakituruan kami ng disiplina? At ang sabi sa banal na kasulatan, wala nga silang foreman. Kung kayo nasa construction, ang foreman, ang trabaho ng foreman, tagatayo lang at tagabantay ng mga tamad na mga labor at mga gumagawa. Tapos siya pa yung mataas ang sweldo. Wala naman siyang ginagawa. Kasi, pag walang foreman, tulog lahat ang mga manggagawa. O kaya, akala mo nagmamartilyo, pero hindi naman. Kaya, matuto tayo sa napakaliit na nilalang ng Diyos. Pero ang sinasabi, walang foreman, walang commander, pero mayroon silang paglakad may kaayusan. At mapapansin natin, malalaman na natin kapag malapit ng umulan o malapit ng tag-ulan, marami na langgam nag-iipon na yan ng pagkain. Doon yung lumabas na ating pananalita na nag-iipon dahil malapit ng tag-ulan, saving for the rainy days. Ngunit sa ating pag-aaral, ay mayroon tayong magiging malaking pakinabang dito sa awit 111. Dahil masasabi natin na ito ay isang confessional hymn. Bagamat ito ay awit, meaning pwede itong awitin at inaawit, pero ito rin ay pagpapahayag. Kaya nga, mayroong pagpapahayag at ang pagpapahayag nito ay mayroong pag-awit. At makikita natin na ang laman ng 111 ng awit ay patungkol sa Diyos, patungkol sa gawa ng Diyos, ngunit ito ay may aplikasyon sa buhay ng mga sumasamba sa Diyos. Hindi lamang na sinasabing, ang Diyos ang tinutukoy, pero ang pagtutukoy sa Diyos ay mayroong bunga sa mga sumasampalataya sa Kanya. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos sa awit 111. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Dakila ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aralan ng lahat na nalulugod sa mga iyon. Ang kanyang gawa ay puno ng karangalan at kamahalan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ginawa niyang maalala ang kanyang kahangahangang mga gawa. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya. Siya ay naglalaan ng pagkain sa mga natatakot sa kanya. Lagi niyang aalalahanin ang tipan niya. Ipinaalam niya sa kanyang bayan ang kapangyarihan ng kanyang mga gawa, sa pagbibigay niya sa kanila ng mga mana ng mga bansa. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay matuwid at makatarungan. Ang lahat niyang mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. Ang mga iyon ay itinatag magpakailanman. Ang mga iyon ay ginawa o ginagawa sa katapatan at katuwiran. Siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat ng nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ito yung sinasabi ko kanina na ang tinutukoy, ang sentro ng awit 111 ay ang Diyos. Ngunit, masdan ninyo na naroong sinasabi ang mga gawa ng Diyos, pero ito ay mayroong epekto. Hindi sa lahat ng tao, kundi
ito ay may epekto sa mga may takot sa Diyos. Ngayon, ang takot sa Diyos, na sinasabi nating the fear of the Lord is the beginning of wisdom, hindi ito yung takot na ikaw ay papalayo, kundi ito yung may kababaang loob. Na dahil siya ang iyong Diyos, ang lahat ng kanyang salita, at lahat ng kanyang pagkilos, at lahat na nangyayari na kanyang kontrolado, ay hindi ito nangyayaring hindi na ito ay walang direksyon. Kaya nga't ang sinabi dito sa huling talata, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaya, hindi tayo nagwawala. O yung sisigaw kang, gusto ko nang mamatay. Sa sobra ng problema mo at di mo kaya. Hindi ka bibili ng 3 boteng long neck at sasabihin mo, gusto kong makalimot sa aking sarili dahil sa bigat ng aking problema. Hindi ka pupunta sa mga taong makamundo na sasabihin mong, aliwin niyo ako para makalimutan ko ang aking problema. Ito ang mga paraan ng mga tao na hindi nakakakilala at mga taong walang takot sa Diyos. Dahil ang sabi sa verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang lahat ng nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Kaya kahit ikaw ay aping-api, kahit na sa tingin mo ay wala kang kakampi, kahit sa tingin mo ay walang nakakaintindi sa iyo, kahit sa palagay mo ay wala kang katulong, wala kang kaagapay, parang ikaw lang mag-isa ang tumitimon ng problema mo o bumubuhat ng iyong mga responsibilidad. Hindi tayo tulad ng mga taong hindi kilala ang totoong Diyos. Kaya, tignan natin itong Psalm 111. Ang sabi ko nga, ito ay confession. It is a confessional hymn. At ang kanyang binibigyan ng testimonya ay ang gawa ng Diyos. At kung sino si Yahweh, ay makikita mo ito sa kanyang mga gawa. Kaya't, kailan ito nangyari? Ugaliin natin na kapag tayo nagbabasa ng bahagi ng Biblia, tanongin natin, nung kami ay nasa Bible school, ang tanong lagi ay, ano ang authorial intent? Ano ang intensyon ng sumulat nito nung kanyang isinulat ito nung kanyang kapanahunan? At saka lamang tayo lalakbay ng ano ang epekto nito o ano ang magagawa nito sa buhay ko ngayon. Pero sisimulan muna natin nung kapanahonang ito ay sinulat. Pag binasa ninyo, makikita natin na ang kagilagilalas na mga gawa ng Diyos, ng kanyang matuwid na kamay, ng kanyang makatarungan, ay sinasabing naroong sila ay kinahabagan ng Diyos at yung pangako ng Diyos sa kanila ng magpakailanman ay nangyari na at sila ay pinakain. Ang Diyos ang nagpakain sa kanila. Mapapansin ninyo na ito ay kanilang binabalikan ang nakaraan nang sila ay inilabas ng Diyos sa kamay ng Paraon. Ito yung the Exodus at ito yung pagtawid nila sa Red Sea. At ito ay makikita natin yung probisyon ng Diyos sa Israel habang sila ay nasa kanilang paglalakbay patungo doon sa ipinangako ng Diyos na lupain kay Abraham. At 40 taon silang umikot sa ilang. At hanggang sa pag-occupy nila at pagbibigay ng Diyos ng the land itself. At pagkatapos ay, ano ang matututunan natin dito? Kaya ito'y nagsasabi ng bagay na sinimulan itong purihin natin ang Diyos. Nakita nyo sa verse 1,
Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Napansin ba ninyo na sinasabi niya, kayo ay magpuri sa Diyos. At pagkatapos, ako ay magbibigay din ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya ito ay masasabi nating pangkapulungan na pagtawag at pag-encourage at pag-direct na tayo ay sama-samang magbigay ng papuri sa Diyos. At ito'y sinimulan ng hallelujah, purihin ng Diyos. And by the way, ang Psalm 111 at ang Psalm 112 ay tinatawag na magkakambal na salmo. At magkakambal ay dahil pag binasa natin, loobin ng Diyos sa next Lord's Day, ay ating matalakay ang Psalm 112 o Psalm 112. Pero ito ay tinatawag, ito ang tawag nila na itong awit na ito o itong psalm na ito ay tinatawag na alphabetically arranged. Ito ay mayroong tinatawag na alphabetic acrostics. Hindi ako eksperto sa Hebrew, ngunit tayo ay mayroong 26 na alpabeto mula sa letter A to Z. Ang Hebreo ay mayroong 22 consonants of the Hebrew alphabet. At sa mga nag-aaral ng language ng Hebrew, yan ay mayroong Hebrew letters. At tatandaan ko pa yung aking basic na pag-aaral dito ng Hebrew alphabet. Of course, nagsimula sa letter A, Aleph sa kanila. Tayo sa letter B, sa Hebreo ay Bet. At pagkatapos, hindi C, kundi Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Shadi, Kof, Resh, Shin, at Tav. Ngayon, 22 Hebrew letters yan. Kaya makikita natin na bakit ganun ang nilagay na meron silang alphabet Hebrew letters. Ang paliwanag ay para madaling memoryahin o para madaling mabigkas. Kasi parang sa atin kung Tagalog tayo, abakada. Kung English alphabet ay A, B, C, D. Ngunit mapapansin natin dito sa pagkasulat na ito ng 10 talata ay nandoon sa verses 1 to 2 ang focus sa gawa ni Yahweh, sa gawa ng Diyos, sa kasaysayan ng Israel. At pagdating ng verse 10, verse 7, hanggang sa verse 10, ay naroong makikita natin ang kahalagahan ng kanyang salita. Ang tuntunin ay nabanggit na rito sa verse 7. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay matuwid at makatarungan. Ang lahat niyang mga tuntunin, precepts, kung matatandaan ko sa English Bible, precepts. At kapag ka ito ay tuntunin, ito ay salita ng Diyos, batas ng Diyos. At dito papasok ang mas maliwanag na pagkakilala mo sa isang tao kung siya ay magsasalita. Kanina sinimulan ko sa obserbasyon. Pero mas makikilala mo siya kung makakausap kayo. Magsasalita siya at pag nagkaroon kayo ng usapan ng mga hinahangaan nating mga dollar earner, ang paulit-ulit na marinig mo sa kanila, ang hirap ng buhay. So, ganun din pala. Sa Pilipinas, mahirap ang buhay, ay meron tayong common denominator. Mahirap ang buhay sa abroad. At makakarinig kayo ng, dito ay hindi pwede yung, pwede na yan. O dito hindi pwede yung tatamad-tamad. O dito hindi pwede yung laging late. Di ba yung mga ganon? Laging, ganon ka sa iyong manager. Sorry po, boss. Anong sorry? Terminated ka na. Hindi pwede na katulad natin ng ugaling Pinoy, babawin ko na lang bukas. Kaya makikilala natin ang tao kapag meron na tayong communication. Sa Diyos,
ay ipinapakita sa atin dito, makikilala natin ang Diyos sa gawa ng kanyang kalikasan. Sa gawa, paano siya kumilos sa mundong ito. And so masasabi natin that God's works are a reflection of His character. Nakita natin ang gawa at kilos ng Diyos. At ang kanyang gawa ay masasabi nating mabiyaya. That the works of God and His character is gracious and compassionate. Ngayon, paano natin makikita yung pagiging mabiyaya ng Diyos at maawain ang Diyos? Makikita mo ba yung pag sumikat ang araw at lumubog ang araw? Well, maaaring masabi natin, nakita nyo kung gaano ka-gracious ang Diyos kahit na ang tao ay masama, kahit na ang tao ay walang paggalang sa Diyos, sinisikatan pa rin siya ng araw. Binibigyan pa rin siya ng ulan. At alam natin ang tawag dyan ay common grace. Ngunit paano natin makikilala ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita? Kaya't nandun ang pagpapahayag ng Diyos. Kaya masasabi natin sa chapter 111 verses 1 to 6 ay naroon ang makapangyarihang kamay at gawa ng Diyos. At pagkatapos sa verses 7 to 10, dahil nung sinabing ang lahat na nagsisigawa ng may tamang karunungan. At ang tamang karunungan ito ay batay sa obserbasyon, sa gawa ng Diyos at sa salita o tuntunin ng Diyos. Nais kong makita natin sa sermong ito ay ang gawa ng Diyos. At ang gawa ng Diyos ay refleksyon ng kanyang karakter. Kung kaya niyang kontrolin ang liwanag at ang dilim, makapangyarihan ng Diyos. Kung kayang pigilan ng Diyos ang low tide and high tide, makapangyarihan ng Diyos. Ngunit sinabi rito sa verse 7 na ang gawa ng kanyang mga kamay ay matuwid at makatarungan. Paano natin malalaman ang katuwiran ng Diyos at ng kanyang katarungan? At ang sabi sa karugtong na talata, at lahat niyang mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. And therefore, sinasabi dito that God's hands or the works of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. Ang lahat ng kanyang salita ay maaasahan. Sa madalit salita, kapag ang Diyos ay nagsasalita sa atin, at sa ngayon, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang Biblia o ng banal na kasulatan o marahil sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang mga lingkod na kanyang hango sa banal na kasulatan na ipinapaliwanag. Ang sinasabi dito is God's precepts ay hindi mabigat. God's commandments are not burdensome. Anong ibig sabihin to? Ang utos ng Diyos ay hindi pasanin. Kung nakarinig kayo ng mga taong inaalalayan ninyo na akayin siya at ibalik sa pamumuhay at paglakad ayon sa kalooban ng Diyos at sasabihin niya, hindi ko kaya. Bigat ng salita ng Diyos. Hindi ko kayang maging masunurin sa Kanya. Ang sinasabi ng salitang ito ay, ang utos ng Diyos ay hindi pabigat. Ang utos ng Diyos ay hindi pabigat. Ang ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay mabuti. Ang ibig sabihin na kung binabasa mo ang Biblia, kung narinig mong pangangaral mula sa Biblia, at nasasaktan ka, ang masakit na yan ay sa iyong ikakabuti.
alam ko na alam niyo ang ibig kong sabihin kung kayo gagamit ng ilustrasyon na meron kayong malaking hiwa ng sugat at ano ang gagawin sa inyo ng doktor sa ER kapag ka ito'y napakalaki. Ang salitang lilinisin, magandang pakinggan, di ba? Linisin natin ang sugat para wag kang magkaroon ng infection. At kapag nakita mo na yung betadine at nakita mo na yung alcohol, brace for impact, di ba? Manda ka na. Dahil doon pa lamang sa betadine ay lahat ng liquid kapag may open wound tayo at malalim ang cut, ay talagang masakit ito. Ano pa, pag nakita mo, susunod alcohol. At pagkatapos may ilalagay ng antibiotic o powder at pasok ito at manunood ito doon sa iyong sugat, masakit. At ang hinihintay mo na lang, kailan yung gasa? Para matakpan na. Pero, bakit ginagawa ito? Para gumaling ang iyong sugat. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, kuminsan masaya, natanggapin natin, kuminsan masakit. At kuminsan, ang mga nagiging dahilan ng iba na ayaw nang dumalo, laging sasabihin ay, lagi naman ako pinapatamaan nitong mga ngaral na ito. Wala siyang alam na mensahe kundi patungkol sa akin. O kaya isipin natin, baka ito ay talagang galing sa Diyos. At niloob ng Diyos na ito ay ating marinig. At ito ay para sa ating kabutihan. Tingnan ninyo ang isang halimbawang gusto ko kayong ibaling sa Exodo Kapitulo 34. Dahil si Moises ay nagsabing gusto kitang makita, Diyos. Sabi ng Panginoon, walang sino makakita sa aking tao. Mamamatay ang tao kapag siya'y tumayo sa aking harapan. Bakit sinabi ito ng Diyos? Dahil una-una si Moises ay isang taong makasalanan. Magmula nung nahulog si Adan, lahat ng tao ay makasalanan. At tandaan niyo tayo'y kung gusto mong humarap sa Diyos, ikaw ay nagsasabing gusto mong humarap sa walang anumang napakaliit na kasalanan. Siya ay 3 beses binanggit ng banal, banal, banal. At sabi ko nga, laging ito na lamang ang isang ilustrasyon sa mga bata. Kung nilikha ng Diyos ang araw at tumitig ka sa araw, kahit mula sa ating lugar, at titigan mo ang araw na matagal, ano mangyayari sa atin? Masisira ang ating mata. At napakalayo ng araw dito sa ating mundo. Ano pa kaya kung ikaw ay tumapat sa araw? Kaya, sino ang lumikha ng araw? Ang Diyos. At ito ang gustong gawin ni Moises. Gusto kitang makita. At tingnan niyo sa Exodus chapter 34. Nang sinabi ng Diyos, ng Panginoon kay Moises na tumabas uli siya ng 2 tapyas na bato, sa verse 1 ito, na gaya ng una, alam yung 10 Commandments na binasag ni Moises. Dahil 40 araw at 40 gabi lamang siya nawala, sumasamba na sa ginintuang guya, golden calf, itong niligtas ng Diyos sa kamay ng Paraon. At ang utos ng Diyos sa verse 3 ng 34, walang sino mga akyat na kasama mo. At huwag hayaang may makitang sino man sa buong mundo kahit ang mga kawan at ang mga baka ay huwag manginain sa harapan ng bundok na iyon. Kaya sumunod si Moises, siya ay tumabas ng 2 tapyas ng bato. At kinaumagahan siya ay bumangon ng maaga, tumakyat sa bundok ng Sinai gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. At hinawakan niya ang bato. Sa verse 5, ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. All capital letters, siya si Yahweh. At ang verse 6, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas ng pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan ng pagsuway
at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Makikita natin ang katangian ng Diyos dito na ipinahayag niya kay Moises. Alam na natin ang ibig sabihin ng all capital letters na Panginoon, siya si Yahweh, yung tetragrammaton na ating sinasabing, ito ang personal na pangalan ng Diyos. At katunayan, ang Yahweh na personal na pangalan ay nagpapakita ng maawain, mahabagin. Kapag nababasa natin ang salitang God o Diyos, yan ay, meron tayong generic na mga gamot. Yan ay generic name for God. At ang El, ayan ang tawag sa Diyos, yan ay nagpapaliwanag o nagpapayag na siya ay makapangyarihan sa lahat. That God is Almighty, ang kanyang kapangyarihan ay saklaw ang lahat ng kanyang nilikha. Pati tao ay kasama sa paghawak at kontrol ng Diyos. At nakita natin na siya ay mahabagin. Dito ay ipinapakita ang compassion ng Diyos sa sangkatauhan. At kapag ka ang tao ay nagdurusa, alam niyo, kapag tayo umiiyak, kapag tayo hirap na hirap, kapag tayo ay nasa lanta ng bagyo o ng anumang kalamidad, sa halip na sabihin natin, akala ko ba ang Diyos ay mapagmahal? Bakit ganito nangyari? Ang sinasabi ng banal na kasulatan na siya ay mahabagin. Nararamdaman niya ang ating mga nararamdaman. Alam niya ang ating nararamdaman. At sinabi rin dito sa ating binasa, hindi lamang siya mahabagin, hindi magagalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig sa katapatan. Anong ibig sabihin ng hindi magagalitin? Napakahaba ng kanyang pisi. Hindi katulad natin, maikli na nga pisi, marupok pa. Ito, mahaba at hindi ito napuputol. Long-suffering. Ang ibig sabihin, gumawa tayo ng kasalanan, karumal-dumal na kasalanan, madilim na kasalanan, kahit alam nating kasalanan, hindi tayo hinatulan kinabukasan. Napansin ba ninyo kung minsan, alam nating may ginawa tayong mali, pero hindi tayo pinatay kinabukasan. O hindi tayo pinilay, o naging baldado kinabukasan. Kaya nga kung minsan, merong maling pagkaintindi, hindi naman ako hinahatulan ng Diyos eh. Kaya ulitin ko na lang uli yung gawa ko. No! Because God is a long-suffering God. It means that God is not hasty to punish at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na lumapit sa Kanya. Kaya, kung tayo gumawa ng kasalanan at sinabi natin, 3 buwan na, wala akong disiplina ng Diyos, wala akong parusa, okay lang. Siguro okay lang. Hindi okay. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Kaya nga't karugtong ng hindi magagalitin, sagana sa wakas na pag-ibig. At siya'y matapat. At sinasabi ritong siya'y nagpapatawad ng kasamaan ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala. Ito ang encouragement sa atin kung tayo nahulog sa kasalanan. Na ang Diyos natin ay nagpapatawad ng kasamaan, nagpapatawad ng pagsuway, nagpapatawad ng kasalanan.
Anong ibig sabihin ng sinabing keeping mercy to the thousandth generation? Ang ibig sabihin ay naroon ang kanyang pag-ibig sa napakahabang henerasyon o napakahabang panahon. Kung titignan natin sa matandang tipan, nang sinabing, ngunit sa anumang paraan na hindi tinuturing na walang salang may sala, ngunit siya ay nagpapatawad ng kasamaan sa libo-libo. Ang tipan na binigay ng Diyos kay Abraham ay ang iyong bayan ay magmamana ng lupain na ipinangako ko sa iyo. At kapag tinignan natin ang kasaysayan ng lahi ni Abraham, ang Israel, sa pangako ng Diyos kay Abraham at sa katapatan ng Diyos o ni Abraham sa Diyos, natanggap pa rin nila ang Kanaan. Kahit na paulit-ulit silang gumagawa ng kasalanan. Ito ang ating tinatalakay sa ating Sunday School ng Abrahamic Covenant. Dahil ang Diyos ay may nagtipan kay Abraham, kung kaya't ang lupaing Kanaan ay natanggap ng lahi ni Abraham. God remembers the good deeds of the ancestors and rewards them by fulfilling His promises to future generations. Minsan iniisip ko, bakit meron akong natanggap na ganito? Hindi naman ako karapat dapat tumanggap ng ganitong blessing. Pero marahil hindi natin alam, yung ating mga ninuno ay nirewardan ng Diyos na tayong kanyang mga susunod na henerasyon ang aani at tatanggap ng gantimpala na mula sa Diyos. Handa siya magpatawad. Na kahit na tayo ay masama, that God forgives our sins that are committed from our evil disposition. Ang gamit dito sa English, transgression, na kahit na tayo rebelde sa Diyos, handa siya magpatawad. Ang ating mga kasalanan, handang patawarin ng Diyos. Pero, napansin ba ninyo na merong sinabi ditong that God by no means will clear the guilty, meaning He does not leave the guilty unpunished. Meaning God will not ignore the sins of humankind, even though He forgives, but appropriately punishes them. Merong isang totoong kwento na ng 9/11 na merong isang, nung bumagsak ang Twin Tower, at nakita sa video na merong isang hindi Amerikano, hindi pinanganak sa Amerika, ang tumulong, at dahil sa kanyang voluntaryong pagtulong, ay marami siyang nailigtas na nabaon ng mga rubbles, ng mga bato. At naging mananampalataya at naging active member ng isang church sa Washington. At siya isang malaking blessing sa church dahil kanyang binabahagi ang gift. At hanggang sa natuntun na siya pala ay TNT. Tago ng tago. Illegal alien. Undocumented. At kahit na ano ang paliwanag niya,
sa gobyerno, kailangan siyang i-deport. Mamili siya, makukulong siya, at basically, ang kanyang magiging parusa ay i-deport. At siya ay nakiusap sa mga pastor ng iglesyang ito na mamagitan. At dito lang niya naunawaan na meron siyang kasalanan. Bagamat siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan, pero dahil may batas ang Amerika na ikaw ay undocumented, illegal alien, dapat kang ibalik. Ang masaklap noon ay meron na siyang pamilya na patungo na sa Amerika dahil siya ay nakaipon ng pera at umaasang siya ay makakapag-sponsor na sa kanila. Biglang nabistong siya ay undocumented. Ang advice ng pastor, bumalik ka ng iyong bansa dahil illegal ang iyong ginawa. At kung kalooban ng Diyos, ikaw ay pababalikin muli sa Amerika at pagpasok mo sa Amerika ay huwag ng illegal. Mahabang panahon. Normally kasi kapag kaganyan ay blacklisted ka na. Kahit na ilang apply ang gawin mo, denied ang iyong visa. Pero sa mahabang panahon, siya ay nabigyan ng visa. At ang kanyang unang-unang sinabi sa church na kanyang kabilang na miyembro, tapat ang Diyos at hindi rin pinalalampas ng Diyos ang kasalanan. Siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan, ngunit niloob din ng Diyos na siya ay mahuli para maibalik sa kanyang bansa. At lalong lumiwanag ang pagkakilala niya sa Diyos. Mga kapatid, ang sermong ito ay nagpapaalala sa atin na maaari nating napagkatiwalaan ang Diyos sa lahat ng bagay. Alam niyo kung minsan, dahil akala natin tayo ay anak ng Diyos, nag-behave na tayo, malaki na ang pagkakaiba ng buhay natin noong nakaraan, tsaka ngayon, talagang puso natin ay binigay na natin sa Diyos. Pero merong mga bagay na papasok sa isipan natin, lalo na kung ayaw natin itong mga mangyayari. Lord, bakit mo pinahintulutan ito? Alam naman natin na walang aksidente, pero bakit mo pinahintulutan ito? At dito papasok ang pagkakilala natin sa Kanya that we can trust Him, that we can trust His words, that we can trust His promises. At ito ang ipinapahayag ng awit na ito. Katunayan, ito ay isang magandang huwaran din na hubugin tayo sa ating prayer life. Na hindi tayo hihinto ng pagtawag at ng pagdaing at panalangin sa Diyos. Tularan natin si Abraham. Ipinahayag sa kanya na wawasakin ng Diyos ang Sodom at nakipag-bargain siya sa Diyos. Simula sa 50, 20, hanggang 10. Kung merong 10 matuwid na tao dyan sa Sodom, at dyan sa Sodom at Gomorrah, hindi ko wawasakin, ang bayang yan. Ganoon talaga siguro kasama yung lugar na yun. Walang 10. And yet, meron sinabi si Abraham, ikaw ang hukom. You are the judge of this world. Ikaw ang hukom ng mundong ito at ikaw ay matuwid na hukom. Ano man ang mangyari sa atin? Masaya? Pangit. At ito'y nilantad ng Diyos. At may kabayaran sa ating ginawang mali. Siya'y matuwid na hukom. At dito tayo magtitiwala.
Dahil, ang isang kwento na maaari kong maibahagi sa inyo, patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, patungkol sa kanyang katuwiran, patungkol sa kanyang hustisya, ay merong isang kwento na ganito. Merong isang Hudyo na leader, at ito ay 18th century. Siya ay si Rabbi Levi Yitzhak. Dahil siya ay isang leader, rabbi, tagapagturo ng Torah, ng ginagalang ng mga Hudyo, na salita ng Diyos, nakita niya ang buhay ng kanyang mga kababayan. Alam niya yung pagising sa umaga, di ba pagising na sa umaga, dapat alerto tayo. Tapos yung iba ang mukha natin pagising sa umaga, at iba rin yung itsura natin pag uwi galing trabaho. Alam niyo, ibig ko sabihin, pag umaga, fresh na fresh. Pero pagka ikaw ay pauwi na, di ba, ganyan ka na maglakad, pagod na. Kaya kung minsan, may mga bata ba rito, huwag niyong bibiruin magulang niyo, pulakad yung ka na, mainit ulo niyan. Natuto na ako dyan. Nung biniro ko yung tatay ko, nasigawan ako, nabulyawan ako. Mainit na, pagod na eh. At nakita ito ni Rabbi Levi. Nagtawag siya ng meeting. Bulong-bulong ang mga tao. Ano na namang meeting ito? Hindi ba niya nakita na preoccupied na nga tayo sa ating trabaho araw-araw? Dahil ginagalang nila ito, sumunod sila. Dumalo sila sa meeting, pumunta sa lugar na yon at ng oras na yon. At hinintay ni Rabbi Levi ang lahat ng townspeople, at nung dumating na ang karamihan, napakaganda ng attendance, siya'y huminga ng malalim at huminto at nanahimik. At may mga tao, ba't hindi pa siya nagsasalita? Kailangan natin magtrabaho uli. Kaya natin tapusin yung deadline. Yung mga ganon. At ito lang ang sinabi ni Rabbi Levi. I wish to announce that there is a God in this world. Tapos ang meeting. Yun lang ang kanyang sinabi. I wish to announce that there is a God in the world. Alam niyo ba't niya sinabi ito? Kuminsan, sa pagkaabala natin sa trabaho, problema sa bahay, problema sa sahod, problema sa nararamdaman, nakakalimutan natin na merong Diyos. Naalala lang natin ang Diyos pag linggo. Pero pag Monday to Saturday, nakakalimutan natin na siya si Emmanuel. God is with us. Yung nararamdaman mo, alam ng Diyos. At mayroon tayong tagapamagitan na nakaluklok sa kanang kamay ni Yahweh na nagkatawang tao. Ang ibig sabihin nito, di lang siya namatay sa krus, nararamdaman niya bilang tao ang ating mga luha, ang ating mga daing, ang ating mga frustrations, ang ating mga bagay na para bang nobody cares. At yan ay mali. Alam ni Jesus, ang ating luha, ang ating lungkot. Alam ni Jesus kung papaano tumangis. Ilagay natin sa isipan ang sinabi ng rabbi na ito na merong Diyos sa mundong ito. Kaya ang hamon ko sa ating lahat, huwag lang natin i-confine ang Diyos pag linggo, pag Lord's Day. Pag Monday to Saturday, wala siya. Katunayan,
Kung itatanim natin sa ating isipan at puso, nakasama natin siya 24/7. Bawat araw, kasama natin siya. Kahit tulog tayo, kasama natin siya. Magkakaroon tayo ng moral compass sa ating buhay. Tama. Yung para bang nakita natin ang karaniwang gawa, ordinaryong gawa, ordinaryong araw, pero dahil kasama natin siya. Yung araw ng compass natin, yung compass lagi nakaturo sa norte. Yung ating moral compass ay lagi nakaturo sa Diyos. Kalooban mo ang mangyari. Kahit mahirap, kalooban mo ang mangyari. Kung di ko kayang sundin, tulungan mo ako, Panginoon, na maipamuhay ito. Ito ang pinagkaiba nating mga anak ng Diyos sa mga hindi anak ng Diyos. Ang pagkapareho natin sa lahat ng tao, siguro kung tawagin kung common grace, lahat tayo ay dadaan ng problema. Lahat tayo ay hahamunin ng mundong ito. Bakit? Dahil magmula nung nahulog si Adan, meron ng tinik. Yung pagtatrabaho natin, pagpapawisan natin, dadaing tayo, mamamatay tayo. Ayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat ng tao ay dadaan dito. Magkakaroon ka ng marahil suwail na anak. Dahil ito ang mundo. Dahil marahil hindi pa siya kinahabagan ng Diyos at binabago ang puso, kaya siya ay pabigat, tinik sa iyong puso. Pero may Diyos. Mga kapatid, may Diyos. At kasama natin ang Diyos. Sa bawat sandali. Kung bakit si Jesus namatay sa krus, nailibing at umakyat sa langit, at ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, mayroong namamagitan sa atin. Mayroong kumakausap kay Yahweh sa Panginoon at kinakausap niya ang kanyang Ama, at si Jesus ang namamagitan sa atin. Ang tanong ko, papakinggan ba ng Ama ang panalangin ng kanyang the only begotten Son? Ang sagot ay oo. Kung kaya't, ano ang dapat na makita nating worldview o buhay natin araw-araw o habang tayo may hininga sa mundong ito? Ang biyaya ng Diyos ay sapat na sa atin. Kung mayroong ditong hindi pa mananampalataya o nanonood sa atin, ito ang pagkakaiba ng isang anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. May tagapamagitan ang anak ng Diyos na nakaupo sa langit, sa kanang kamay ng Ama, nananalangin. At hindi lamang yun, siya ang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, ipapahama ka ng kasalanan mo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit na ayaw mong mamatay, may hangganan tayo. Nakatakda na sa atin ang oras na yan. At alam natin na kapag tayo namatay, haharap tayo sa ating Panginoong Jesus. Hindi kay San Pedro, kundi kay Jesus. At siya nga hatol
sa atin. Kapag tayo'y namatay, haharap tayo kay Jesus. Tayong mga anak ng Diyos, makakaharap natin si Jesus, pero ang ganda ng pangakong sinabi ni Pablo, kung ikaw ay na kay Kristo, wala ng condemnation. Wala ng paghahatol. Dahil inako ni Jesus ang kabayaran ng ating kasalanan. Kaya lagi akong namamanhi kung hindi kayo mananampalataya, ano pa? Ano pa ang kailangan at gusto nyong mangyari sa inyong buhay? Laging nananawagan si Jesus, kung ngayon, at nakakarinig ka ng mga ganitong alok, lumapit kayo, kayong mga nabibigatang lubha, at bibigyan kayo ng Panginoong Jesus ng kapahingahan. Manalangin po tayo. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Sadyang napakalawak ng inyong salita. Kahit ito ay napakahabang panahon na naisulat at ito'y nakatuon sa mga tao noong ito'y naisulat. Ngunit napakataba, napakayaman na hanggang sa ngayon, ito'y nagbibigay sa amin ng gabay, ng kapayapaan, ng kagalakan. Nawa, kami ay magsabing sama-samang opo ng inyong mga utos ay hindi pabigat. Magkos ang inyong utos ay nagbibigay sa amin ng direksyon na makapamuhay sa mundong ito na may kagalakan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.